salamat sa araw na ito. Ang oras namin na pagsapa sa inyo, ito ay araw para sa inyo. Mahal na Espiritu Santo, gabayan po ninyo bawat isa sa amin. At lalong-lalo na po ako, tulungan po ninyo ako at kayo pong mangusap para sa akin, Lord. Naway kalooban po ninyo ako ng karunungan at kaalaman, lalong-lalo na po sa aking pagsasalita. Kayo po ang mangusap nito, Lord God, dahil ang salita ninyo ay sa inyo nagmula. Hindi ito nagmula sa akin, hindi sa inyo lang. Maraming pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa, alam na natin lahat, Juan 3:16, John 3:16. Alam naman po natin na tayo ay makasalanan. Kaya, walang, sabi doon sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma 3:23, sapagkat walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya, pinagkaloob ng Panginoon ng Ama ang kanyang anak para sa atin na kung sino man, sabi dito, sapagkat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama. Ang una natin dito ay love. For God so loved the world, ibinigay ng Panginoon ang mundo, nilikha niya para sa atin. Nilikha niya ang langit at lupa, ang lahat ng mga ibon, bundok, at saka mga puno. Lahat na ito dahil mahal tayo ng Panginoon. Subalit, mayroon consequence sa lahat ng bagay. Dahil sinira ng mga tao ang bundok, ginawang pagmimina, ang mga puno ay kanilang pinutol. Kaya po itong nagawa kong topic dahil sa nangyari ngayon sa atin, maraming binabaha dahil sa kagagawa ng tao, dahil ang mga kanal, tinatapunan ng mga basura, kaya bumabalik sa atin lahat ang mga ginagawa natin. Mahal tayo ng Panginoon, kailangan lahat ng ginawa niya ay ating pangalagaan. Sumunod, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa ang anak para sa ating kaligtasan. Binigay niya ang kanyang anak. Nung binigay niya ito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinunla siya sa Virgin Mary. Lumaki siya ng mahirap. Hindi siya mayaman. Parang pumunta siya dito sa lupa para lang sa atin na mag-serve sa atin. Hindi siya nagpa-serve kung hindi siya ang mag-serve sa atin. Kaya mahal tayo ng Panginoon. Binigay niya sa isang anak niya. Pagdating niya ng 30 years old, nag-preach siya, mission. Pinalaganap niya ang mabuting balita. Nung pinalaganap niya ang mabuting balita, ano nangyari? Nireject ng karamihan ang kanyang salita. Mayroon din tumanggap. Kaya ganon, ang mga tumanggap, ibinigay kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Ang mga sumasampalataya sa kanya, nagkaroon ng buhay na kung dininig lang ng mga tao, nanampalataya sila sa mga taksa sa Panginoon, ay magkakaroon at manampalataya sila sa Panginoon at tinupad nila ang utos ng Panginoon na ibigin siya ng buong puso at sambahin siya at tanggapin ang kanyang salita at ipamuhay sa atin. Ang kanyang salita ay itong Biblia.
Biblia. Marami sa atin, binigyan ko ng Biblia, pero tinatago nilang Biblia. Pag sinabi ko, nasaan ang Biblia, hindi nila na binabasa. Pahalagaan ninyo ang Biblia. Dahil pagbukas pa lang ng Biblia, nandoon na, parang nakikipag-usap na kayo sa Panginoon. Dahil ang Biblia, ito ay ang salita ng Panginoon na binigay niya sa atin sa araw-araw para basahin natin. Dahil kung babasahin lang natin ang Biblia, nandito ang buhay natin nakasalalay, ang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya kung tatanggapin lang natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ang last ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan kung wala kayong pananampalataya. Kaya ang sabi dito sa ang sabi dito sa John 1:3-36. Tayo ay mananampalataya. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya dalawa lang ang pagpipilian natin, buhay na walang hanggan o puot ng Diyos. Kaya huwag nating bibiruin ang mga salita, ang pagpipreach ng mga pastor at ang mga katulad ni Sister Kat, pagbabahagi ng salita ng Diyos kung saan man nagtuturo. Huwag natin ito ipagpawalang bahala dahil dito nakakasalalay ang ating buhay. Kaya kung sino man ang sumampalataya sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi, mayroon din ang sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Panginoon. Kaya yun ang pagkatandaan natin na manatili tayo sa Panginoong Jesus, basahin ang kanyang mga salita araw-araw. Dahil ito ang magliligtas sa atin. Ang Espiritu Santo natin, kung babasahin natin ang Biblia sa pagbukas pa lang ng ating Bible, humingi tayo ng guide sa ating Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay ang ating magiging guro para maunawaan natin ang nilalaman ng salita ng Panginoon at yun ang Biblia. Yun lang po, maraming pong salamat.